Ang topic natin sa araw na ito ay raising organic hogs. Ito ay kabilang sa elective competency ng Organic Agriculture Production NC2. Tatalakayin natin dito ang feeding stages, feed formulation, forage, silage and anthelmintic plants, fermentation of feeds, and conversion of commercial to organic pigs. Feeding stages and feed formulation. Sa topic na ito, tatalakayin ko ang iba't ibang feeding stages at mga ingredients sa paggawa ng organikong pagkain ng baboy. Meron tayong tatlong feeding stages. Ito ang starter, grower, and finisher. Ang pagkain ng starter feeds ay from 23 to 41 kilos na timbang ng baboy or 60 to 90 days old na edad. Sa grower naman ay from 41 kilos to 63 kilos. At sa finisher naman ay from 63 kilos up to market weight o 120 days old hanggang sa ito ay maibenta. Ang 5 nutrients or elements sa feed mixing ay ang carbohydrates, protein, fats and lipids, vitamins, and minerals. Carbohydrates is a source of energy that serves as fuel. Ang example na mataas sa carbohydrates ay rice bran, o sa Tagalog ay darak. Ito ay galing sa pinagbayuhan ng palay. Corn bran naman ay galing sa mais, sorghum o broom corn kung tawagin, at cassava meal na ito ay galing sa kamoteng kahoy. Protein naman is responsible for increasing growth and weight. Ang example ng protein-rich feeds ay soya meal from soya beans. Sa hindi nakakaalam ng soya beans, ang soya beans ang main ingredient sa paggawa ng tofu at taho. Fish meal naman ay pinulverize at ginawang powder na isda. At mga forage plants or kung tawagin ay power plants na may mataas sa crude protein. Ang sample na nasa picture ay azola. Fats and lipids is a concentrated source of energy. So ang sample naman nito ay copra meal at copra meat na galing sa niyog. Vitamins naman ay ang mga cocktail concoctions tulad ng FFJ, FPJ, LABS, OHN1, Calpos. Minerals is vital in animal health and bones. Ang sample naman nito ay ang carbonized rice hull, limestone or apog, at asin. Sa slides na ito, makikita natin ang sample feed recipe ng starter feeds. So, dapat merang itong 50% na carbohydrates, 35% na protein, 8% na fats, 2% na vitamins, and 5% na minerals. Sa left side ng table, makikita natin ang katumbas na percentage kung ilang kilos ang dapat ihalo sa total computation ng 100 kilos. Sa starter na baboy, 1.5 kilo ang pakain araw-araw. 50% sa umaga, 50% sa hapon. So sa meriendang gulay naman ay 1 beses bawat araw. Mas maganda kung tuwing tanghali mo ito ibibigay. So ito yung mga forage plants natin na rich in protein. Ito naman ang sample feed recipe ng grower feeds. So dapat merong itong 60% na carbohydrates, 25% na protein, 8% na fats, 2% na vitamins, and 5% na minerals. Sa left side na table, makikita natin ang katumbas na percentage kung ilang kilos ang dapat ihalo sa total computation ng 100 kilos. Sa pakain naman sa baboy, dapat merong 2 kilos na pakain araw-araw. 50% sa umaga, 50% sa hapon. Sa meriendang gulay naman ay 2 beses bawat araw. So ito'y binibigay tuwing umaga at hapon. So ito naman ang sample feed recipe ng finisher feeds. So dapat meron itong 60% na carbohydrates, 18% na protein, 15% na fats, 2% na vitamins, and 5% na minerals. Sa left side na table, makikita natin ang katumbas na percentage kung ilang kilos dapat ang ihalo sa total computation ng 100 kilos. Sa pakain sa baboy, dapat may 2.5 kilos na pakain araw-araw. 50% sa umaga, 50% sa hapon. Meriendang gulay naman ay unlimited at walang oras.
Sa topic na ito, i-discuss ko naman ang mga forage, silage, and anthelmintic plants. Forage is composed of plant leaves and stem consumed by animals, particularly livestock. So ito yung mga baboy, manok, baka, kambing, tupa. Normally fed by livestock animals in form of leaf meal or silage. Silage is a fermented feed that is made by chopping and preserving forage crops for use as feed for livestock. So mamaya, i-discuss ko sa inyo kung paano gumawa ng silage. Ang mga forage plants na may mataas sa crude protein ay ang ipil-ipil na merong 23 to 28%, Trechantera o Madre de Agua na merong 13 to 22%, mulberry na may 15 to 28%, kakawate na merong 18 to 30%, indigofera na may 27 to 31%. So ito daw ay mas maganda kung ha-harvestin every 30 days para hindi ito magulang. So best daw to for lactating animals. So maganda daw ito sa mga inahin na hayop upang makapag-produce ng madaming gatas. Flamingia na may 17 to 24%, also known as malabalatong. Mani-manian na may 13 to 25%, Rensoni na merong 20 to 22%, Pakchong or giant napier grass na may 18%. So, mas maganda daw ito kung ha-harvestin every 45 days. Azola na merong 25 to 30%. At duckweed na merong 35 to 45%. So, si duckweed ang may pinakamataas na crude protein sa lahat ng forage crops. Ang sample naman ng anthelmintic leaves, natural dewormer or pamurga ay flamingia, betel nut o nganga, papaya leaves, jackfruit leaves, mango leaves, kakawate leaves, at makabuhay. Sa topic na ito, i-discuss ko naman ang pag-ferment ng feeds. Ang benefits ng fermentation ay preservation of raw materials, detoxification, and improved digestibility. So ito ang step-by-step procedure sa paggawa ng fermented feeds. Step 1 is paghaluin ng IMO, molasses, tubig, at concoction na FAA, FFJ at FPJ. Tandaan na ang liquid na ihahalo ay 20 to 30% ng total weight ng solid ingredients. So dito sa recipe na ito ay nakabase sa 100 kilos na feed ingredients kaya meron itong 30 liters na liquid. Step 2 ay paghaluin ng lahat ng solid ingredients at ang liquid solution. Step 3 ay siguraduhin 30 to 40% ang moisture content. So malalaman natin kung 30 to 40% ang moisture content nito kapag ito ay piniganyo at nagpo-form ito na parang bola at hindi nababasag. So meaning ito ay nasa 30 to 40% moisture content na. Tandaan na kapag napasobra ang tubig, ito ay maaaring magkaroon o mabuhay ang mga bad bacteria. At pag naman napababa ang moisture content ay hindi ito mabuburo. Step 4 is ferment anaerobically, meaning no air, so wala itong hangin. Ito ay inilalagay sa drum or container na may takip and buburuhin ito for 2 weeks. Last step, after 2 weeks, ito ay pwede nang gamitin. Dapat meron itong sweet-sour smell o matamis na maasim na amoy. Ito naman ang proseso ng paggawa ng silage o tinatawag nila na livestock kimchi. Ito ay merong 5:1 ratio. 5 parts na vegetable or forage crops and 1 part ng molasses o brown sugar. So sa recipe na ito, gagamit tayo ng 5 kilos na vegetable at 1 litro ng molasses and IMO. Sa unang step, i-chop or i-shred ang vegetable o yung mga power plants natin. Next step ay i-mix ang 1 litrong molasses and IMO sa 5 kilos na vegetable and forage crops. Pagkatapos ito haluin, ilagay ito sa container o drum na may takip and i-ferment anaerobically for 3 days. Sa slides na ito, i-discuss ko naman ang pagko-convert ng commercial to organic pigs. So sa table na ito, makikita natin ang phase-out feeding schedule. CF meaning commercial feed, so ito yung nabibili natin sa mga agri-supply.
FF naman ay ang fermented feeds o yung organic feeds natin. And then ang SL is yung silage. Sa unang stage, meron tayong 75% na commercial feeds at 25% na FF or yung fermented feeds. And then sa next stage naman, may 50% na commercial feeds and 50% din na fermented feeds. So itong schedule na ito ay tuloy-tuloy lang hanggang sa sila ay umabot na 100% organic feeds ang kinakain nila. Tandaan na napaka-importante na magkaroon tayo ng pace-out feeding schedule if nagko-convert kayo ng commercial to organic pigs para onti-onti ay na-adapt ng baboy ang pagkain ng organic. Minsan, pwede nyo din i-adjust ang inyong feeding schedule kung mabilis o mabagal ang pag-adapt nila. So, importante na lagi kayong nagkakaroon ng record at i-check ang activity o behavior ng baboy kung sila ba ay nakakakain ng maayos at hindi namamayat. Sa Table 1, ipapakita naman dito ang conversion to organic swine production if swine are to be sold as organic products. Pag magbebenta kayo ng cochinillo o yung lechon de leche na baboy, dapat daw sa breeder sow or yung inahin pa lang ay kumakain na ito ng organic feeds. So at least 38 days bago ito manganak. Pag naman sa lechon o karneng baboy, mga weanlings or fatteners, dapat ay kumakain na sila ng 100% na organic feeds, 120 days before sila katayin. Sa replacement naman ng breeder o yung mga biik na ibebenta nyo as organic, dapat sa inahin pa lang ay nakain na ito ng 100% organic feeds, at least 38 days bago ito manganak. So dito na po nagtatapos ang isa sa mga topics ng Raising Organic Hogs Leading to Organic Agriculture Production NC2. Thank you!